Magandang araw mga idol! Tara at samahan niyo ako at magluluto tayo ng espesyal na oyster sisig. Narinig niyo na ba yun? So napakamahal po yan pag napunta kayo sa mga restaurant sa mga island, lalo na sa Boracay. Grabe, best seller po ito. Pero tara at ituturo ko sa inyo ang pinakasimple at budgetarian na oyster sisig. Hindi masyadong mahal, pero ito ay pwedeng magmukhang mahal. So, anong bang hinihintay nyo? Tara at umpisahan na natin ito. Let's go! Let's the cooking begin! Ayan ang ating talaba mga idol. Ilalaga lang muna natin yan siya ng madali lang. Kasi hindi naman maganda pag overcook. So parang itutow lang natin siya sa boiling water. Tapos pwede na natin siyang hanguin. Ayan, kagaya niyan. At ilagay natin sa ibang lagayan. At maglalagay ulit tayo ng panibago. Kasi isa pong malaking palanggana po yung ating oyster. Tapos tatanggalin na natin siya sa shell. Kagaya ng ganyan. At itatabi lang natin yan siya. Para mamaya pag kumpleto na silang lahat, ay pwede na natin siyang lagyan ng cornstarch at saka harina para i-fry natin. Pero siguraduhin naka-drain po siyang mabuti, parang tuyong-tuyo siya bago natin lagyan ng harina, cornstarch at saka paminta. At syempre pwede nyong lagyan ng iba pang pampalasa kagaya niyan. At siguraduhin mo na mainit muna ang mantika bago mo siya ilagay para talagang masigurado mong crispy talaga siya, kagaya niyan. Ganun lang siya kasimple mga idol. So pagkatapos mo siyang i-fry, pwede mo siyang hiwain ng parang mga maliliit, kagaya ng paggagawa mo ng sisig ng baboy. So nakikita nyo ba yan? Halata pa ba na oyster siya? Diba para na siyang karne ng baboy pag tiningnan mo sa malayo? Crispy po yung ating oyster dyan. At meron po tayong mayonnaise, paminta, at meron din tayong kalamansi dyan. At syempre hindi mawawala yung toyo at saka sili. At ang maraming sibuyas. At syempre kailangan natin din lang ilagyan ng ating luya para matanggal ang kanyang langsa. So ayan, gumamit po ako ng 2 sachet po dyan na mayonnaise. Tapos nilagay ko po yung ating paminta dyan. At hinalo-halo lang natin lahat ng ingredients. Ang sibuyas, ang onion, luya pala. Maraming sili kasi ang nagpapasarap talaga sa sisig ay ang kumakagat na anghang talaga. Kaya dapat talaga pag sisig ay maanghang at marami kang ilalagay na sili. So nilagay na rin natin yung kalamansi. So kailangang balanse rin yung asim at alat, pati yung anghang para talagang siguradong masarap at kakaiba ang pagka-espesyal ng ating oyster sisig. At saka ayan, naglagay lang tayo ng konting toyo dyan para pampalasa at halu-haluin lang natin yan. Wow! Hanggang mag-incorporate ang lasa sa ating oyster sisig. So ayan, tinatikman na natin siya mga idol at approve na po yung lasa. So it's time for plating at maya-maya lang ay pwede na natin tong i-serve. So ganun lang kasimple ang paggawa ng napakamahal na oyster sisig pag nasa restaurant ka. So why not try this at home mga idol para makamura ka at makakain ka ng masarap at napakayami na oyster sisig. So ayan na, tingnan mo naman yan. Kanin at beer na lang ang kulang. Tama mga idol, kasi masarap din to pang pulutan. Kaya try this at home mga idol. Maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. Hanggang sa muli, please like and share. God bless everyone.